Sabi niya ata, ewan ko lang kung totoo, kung talaga maninindigan siya kasi hanggang araw daw ng eleksyon, hindi siya aalis, magkakampo siya sa Kapitolyo. Kasi yung kanyang termino hanggang June 30 pa eh. Yun na nga, hanggang June 30. Nako. Nelson, alam mo bang, ito naman ang sa kabilang banda, merong gusto magtrabaho pero pinigil na sa kanyang pagkatrabaho. Ha? Oh. Huwag na magtrabaho, sabi? Wag, sabi, tama na, tigilan mo na yung trabaho mong yan. Sabi, gusto ko pa magtrabaho, Baka hindi ako naman, alis dito. baka naman may edad na, pinagre-retire na. Hindi. Bata pa? Gusto pa nga niyang ituloy-tuloy pa yung kanyang pagkatrabaho eh. Pero sabi sa kanya, hindi, kailangan itigil mo muna yung trabaho mong yan. Sino ba yan? Sabi niya, hindi ako alis dito kung pagagayon gawin ninyo. Ba? Matigas ah. Oo. Ang may sabi niya, Nelson, Oo. ay ito pong si Governor Gwen Garcia ng Ay, sinuspinde. Sinuspinde. Cebu. Cebu Provincial Government. Oo. Well, tumugon naman ng sabi ni Governor Gwen, hindi, kung magtatrabaho ako, hindi ako alis dito sa Kapitolyo. Oo. Anong ba't ako sususpindihin? Eh, sumagot naman ng Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, mukhang kinakailangan ni Governor Gwen ng due process. Tignan niya ang nangyari sa kanya. At alam mo ba, Nelson? Nabuhayan si Governor Gwen sapagkat naniniwala daw po ang Pangulong Bongbong Marcos na dapat bigyan ng due process. Matapos na po itong suspindihin ng Office of the Ombudsman. Yan. Binigyang diin po mismo ng Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng itaguyod ang alituntunin ng batas at ang due process ng bansa, lalo't ang suspension ay ginawa ilang linggo bago ang May 2025 elections. Oo nga. Di ba? Napakalapit na eh. May mantakin mo nga ang isinilbi nung ngayon linggo lang ata di ba? Yung inilabas na suspension order ng ombudsman. At iginigiit pa po ng Pangulong Bongbong, mantakin mo Nelson ang pangunahing tagapagtanggol ni Governor Gwen Garcia ngayon, ang mismong ang Pangulo. Oo. Iginiit po ng Pangulong Bongbong na si Governor Garcia ay nagsilbi sa Cebu Province na may strength and consistency. Nakita mo, para mamutawi yan sa bibig ng Pangulo. Strength and consistency. Kaya, iginigiit pa po niya, sabi niya sa statement ng Pangulo, until all legal questions surrounding this suspension are resolved, she deserves to be treated fairly and with the respect owed to her office. Nelson? Anong sabi ng ombudsman? Pwede ba yun? Yun lang nga. Iurong na ombudsman yung suspension. Sapagkat ang pangunahing tagapagtanggol ni Governor Gwen ay ang Pangulo. Oo. Aywan ko lang kung sinabi ni Governor Martirez ni Ombudsman Martirez, nako, ang abogado pala ng Governor Gwen ay ang Pangulo. Sige, tanggalin yung suspension order. Sige, tanggalin siya pwesto. Mukhang wala namang gayon sapagkat ayon po sa Ombudsman, isinilbi kay Governor Garcia ang suspension order nito lamang pong Lunes Oo nga. April 28 14 na araw bago ang May 12 midterm elections. Si Garcia pala ngayon, Nelson, ay tumatakbo sa kanyang ikatlong termino bilang gobernador po ng Cebu. Last termer dapat. Yes! Naku po. At batay po, isa pala nagngangalang Moses Del Parine. Binigyan naman ni Garcia ng special permit ang Shalom Construction Incorporated noon pong May 14, 2024 kahit wala daw po itong Environmental Compliance Certificate o yun pong Certificate of Non-Coverage CNC mula po sa DNR o walang study consultation sa ibang ahensya ng gobyerno. Isa daw po ang Cebu na zona. Huwag niyong kalilimutan. Bakit mo nga naman hindi mo nga naman masisisi ang Pangulo? Alam mo ba kung bakit? Bakit naman? Sapagkat ang Cebu Province ay meron pong bilang ng mga rehistradong botante ng 3.4 million. Ang laki naman pala. Kaya pala dyan ibebenta yung bigas na 20 pesos. Nga pala, no? Diyan ang roll out dapat Tapos sususpindihin nyo yung gobernador. Diba? At naalaala mo ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pagtanaw niya ng malaking utang na loob sa Cebu. Diyan pa siya nanumpa. Ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kasi para sa kanyang pagtaya yun ang nagpanalo sa kanya noon. Yung boto ng Cebu. Hindi lang Cebu City, kundi buong probinsya ng Cebu. Akala ko si Garciliano. Iba naman yun. Iba naman sa kanya. So yun po, ang binabanggit natin ngayon, Nelson. So ngayon, ang tanong dito, paano ngayon ito titimbangin? Diba? Ng ombudsman, sapagkat mismo yata ang Pangulo, sabi nga natin, nagbibigay ng mga magagandang pahayag
para kay governor, tama yung tanong mo. Oo. Dahil pa sa sinabi ito, babawiin ba ng ombudsman? At saka ang ombudsman, independent body yan dyan. Yun na nga. Oo. Oo. Hindi naman yan naka-under sa presidente. Hindi. Oo. Bagamat presidente pumipili yan, yung talagang ombudsman, Constitutional body yan. ayan, at saka ano yan, impeachable official yan. Pag Oo. binawi mo dyan, baka, Yes. di ba? Minomonitor nila yung tatlong sangay ng gobyerno. Totoo. Mm-mm. Ay, nako. So, abangan po natin. Kasi ang balita ko, si Governor Gwen ata mukhang magkakampo na sa Kapitolyo. Ay, hindi na alis. Hindi daw aalis kahit pag dumating yung mga tauhan ng ombudsman. Oh. Hindi niya ata iiwanan ng Kapitolyo. Kung sa bagay yan naman karaniwang eksena. Di Yun na nga. ba? Kapag kami sinususpindi ang ombudsman, Oo. tapos ayaw bumaba nung sinususpindi, karaniwang nagkakaroon ng ganyan, mga stand-off. Di ba? Oo. Kaya gusto sana natin itanong, di ba, halimbawa, di ba, sabi natin, election, May 12, ano? Ay kung ang resulta ng election ba ay, halimbawa, nanalo ulit siya, under Aguinaldo Doctrine, applicable ba sa kanya yon? Ay, hindi natin alam kay ombudsman. O, at saka sa part ng COMELEC, ano? Pero parang may naulinig ako kanina na naitanong ata ito kay Chairman Garcia. Meron atang bago na tinatawag naman nila Binay Doctrine. Oo. Yung nasusupersede na ata niya yung Aguinaldo Doctrine, Nelson. Oo. Kasi yun daw Aguinaldo Doctrine, di ba, pagka nahalal ka sa isang bagong termino, para napapawalang sala na lahat nung reklamong ibinintang sa'yo sapagkat ikaw ay naihalal ng taong bayan. Pero doon daw sa administrative cases, meron binabanggit, hindi tayo abogado meron daw tinatawag na Binay Doctrine naman na hindi pala applicable yun. Binago na ng Supreme Court. Yun, tama. Yung mas nauna kasi yung Aguinaldo. Oo. Pero nung ginamit na ito ni Binay, ay hindi ata yun. Hindi ata lumusot yun. Binay Jr. to ha. Yung kay Junjun ba yan? Kay Junjun. Kay Junjun. 2015. Ayun, Naging tama. final yung desisyon, April 2016. Ayun. Sabi ng Supreme Court, ay inconsistent ito sa principle that public office is a public trust. Ayun. And the constitutional mandate of accountability for public officers at all times. Yun na. Tama. Inabandon na ng Supreme Court yung doktrina na yun. Yung Aguinaldo Doctrine. At ngayon ang umiral na yung Binay Rule. Ayun. Kaya lang, sabi naman, kinlarify naman, alam mo na ng Korte Suprema, ito 2016, di ba? Oo. Noong 2020, sa kaso naman ni Madreo versus Byron, ang sabi ng Supreme Court, the Aguinaldo Doctrine can still be invoked in administrative cases involving re-election that occurred before April 12, 2016. For re-election on or after this date, the doctrine no longer apply. Ayun. So tama, hindi na nga pala pwede. Yung mga nauna, before the... So ngayon, ang mangyayari, kahit na mahalal sila, hindi umalis si Governor Gwen. Nagkaroon ng election May 12. Hindi niya magagamit yun. Ayun. So ano mangyayari? Isususpend pa rin siya? Dire-diretso pa yung suspension niya. Suspension. So kahit manalo isang gobernador ngayon, isuserve pa rin niya 6 months. Ganon. Oo. Kung pagbabatayan natin ito. Alam mo naman, yung mga abogado, may kanya-kanyang... Oo nga. Magtanong siguro tayo sa mga abogado kung sa bagay. Di ba maganda yan, ha? At least, test case. Kung ano ang magiging pagtanggap at pananaw ng COMELEC. Si Chuck yan, magkakaroon ng legal battle yan after elections. Yes. Di ba? Oo. Ngayon muna yung yung problema muna niya ngayon ang yung 20 pesos na bigas? yung suspension. Ayun, yung muna yung kanyang... sabi niya ata, ewan ko lang kung talaga maninindigan siya kasi hanggang araw daw ng eleksyon, hindi siya aalis, magkakampo sa Kapitolyo. Kasi yung kanyang termino hanggang June 30 pa. Yun na nga, hanggang June 30. Nako.